Hello guys, welcome to this video. In this video guys, pag-uusapan po natin si G-Loan by GCash. Kayo rin ba guys is nakakatanggap ng, ito guys is mabilis ang kwento lang po guys ha, wala na pong practice. Pasensya na po kayo kung meron po akong mga error sa pagkukwento or sa pagsasalita po, okay po? Gusto ko lang naman pong i-share to kasi alam ko marami rin pong nagtatanong kung totoo ba ito, kasi pati rin po ako is napapatanong dati kung totoo ba itong text ni GCash na sabay-sabay ulit ang mga gastusin sa bahay. Sasaluhin ka ni G-Loan now up to 20,000. Sa akin po is 20,000 po ang offer niya. Last offer niya po ito. Settle your current G-Loan to avail. Grab the offer now before it expires. Bakit ko nasabing last offer niya yung 20k? Kasi po nung para malinawan po kayo, before October 1 po is October 1 po kasi nung inavail ko po ito, no? Para makita ko po para makita ko po kung totoo. So before October 1 po is ang meron po akong ongoing na 12 months to pay kay G-Loan. So after payment po ng pang 8 months due, ibig sabihin meron pa akong remaining na 4 months due kay G-Loan po. After payment po ng pang 8 is may offer po siya sa aking 15,000. So ang monthly ko po kasi sa 12 months to pay na yun guys is 30k. So ang monthly po niya is 2,900 plus. And then yun nga po, after payment po ng pang 8 na due ko is nag-offer na po siya sa akin ng 15,000. So syempre sa isip ko is kung ipo-fully pay ko po yung ipo-fully pay ko yung 4 months na yun para i-grab yung offer niyang 15,000, parang kalokohan naman yun guys. Yes. Kasi yung 4 months na yun guys, 2,900 plus times 4 is nasa ano rin yun guys, kulang-kulang 12,000. Ipo-fully pay ko yun para i-grab yung offer ni G-Loan na 15,000. Parang may sense ba? Para sa akin wala guys di ba? So hindi ko siya pinansin guys hanggang sa mag-offer ulit siya sa akin ng ito hindi lang isa, dalawa, tatlong text sa akin ni GCash ito na nag-o-offer siya ng 20k. So in-increase niya yung 15k guys. Yung 15k in-increase niya ng 20k. So dahil dahil na-increase naman ako kay Bilis, yes, idamay na natin si Bilis. Dahil napakabait sa akin ni Bilis guys, after ko mag-advance payment kay Bilis, in-increase niya akong ng double credit limit, double sa credit limit ko, yes. Sobrang bait. Gagawan ko to ng video guys, so abang-abang po kayo guys ha. Gagawan ko ng video itong sinapakabait na Bilis. Dahil in-increasean po ako ni Bilis guys, naisip ko guys, habang nakahiga ako at matutulog na, dahil nga nag-text na naman itong si GCash guys na sabay-sabay ulit ang mga gastusin sa bahay, sasaluhin ka ni G-Loan. Now up to 20,000, settle your current G-Loan to avail. Grab the offer now before it expires. Ngayon, ang tanong kung totoo ba ito? Kung totoo ba ito na ipo-fully pay ko yung 4 months remaining balance ko kay G-Loan, kung totoo ba itong offer na ito? Kasi makikita po sa dashboard ni G-Loan guys na meron po akong ongoing na 30k na utang sa kanya, and then meron po siyang offer na 20k. So pasensya na kayo guys dahil hinahanap ko pa yung screenshot ko. And then kasi pag tumitingin ako sa screenshot, lalo kung nawawala sa kwento ko eh. So makikita sa dashboard ng G-Loan ko guys na may ongoing akong 30k, and then may offer din siyang may ongoing akong 30k, and then may offer din siyang 20k. So kung makikita nyo dyan sa baba guys is 8 out of 12 months paid. So yun nga, mauulit ko dahil na-increasean ako kay Bilis, naisip ko na parang kung totoo man ito o hindi, at least bayad na ako kay G-Loan, kay Bilis naman ako ngayon may utang. Gusto ko lang din kasing makita guys kung totoo ba itong offer ni G-Loan na ito, no? So nag-decide po akong i-fully pay itong 4 months remaining balance ko po kay G-Loan. And then yes nga guys, totoo nga. Kaya naman gusto kong i-share to sa inyo guys para alam ko may mga nagtatanong din nito kung totoo ba ito. Kasi lalo na pag meron tayong hawak na pera pero sakto-sakto lang guys, no? Parang gusto nating ipagsapalaran pero alam ko yung feeling na parang kakabahan ka rin paano kung hindi totoo yung offer ni GCash. Yes. So nag-decide na ako guys na umutang kay Bilis, and then i-fully pay itong si G-Loan. So automatic naman guys na pagkatapos ko magbayad kay G-Loan, para malinaw po yung ating kwento, nasaan na ba yung ating resibo sa pagbabayad. So as you can see guys, dito is meron akong monthly na 2,977, and ang kabuuan pa nito guys, 4 months po ito, 11,908.01. So nag-decide po akong i-fully pay ito. Makikita nyo po sa baba is meron po akong balance na 12,000 plus. Yan po ay inutang ko kay Bilis. Yun nga, ang sa akin lang naman guys is totoo man o hindi itong offer ni GCash, at least paid na ako kay GCash, G-Loan,
kay Bilis naman ako may utang ngayon. So no problem naman ako kay Bilis guys, kasi kahit nag-advance payment ako kay Bilis is talaga namang nai-increasean ako, no? Kasi never naman ako guys na nagpapa-delay, kasi yun din kasi ang kagandahan guys pag alagang-alaga natin yung ating pangalan, yung ating record, no? Yun lang naman. Ito lang naman kasi guys, kaya ko lang naman kasi sinesegue yung ganito para po ito sa mga kabataan. Habang bata pa kayo at meron kayong mga na-achieve na ganitong privilege na magkaroon ng G-loan at bilis, alagaan niyo po ang inyong pangalan. Ang unang ninyong iisipin kasi dito yung pangalan niyo, alagaan niyo po ang inyong pangalan. Dahil ako naman po kasi dati wala naman akong alam-alam sa bago lang po ako natuto sa mga anggulo ko po magkwento, di ba? Ako naman po kasi is bago lang po akong natuto sa mga credit score na yan. Wala po akong kaalam-alam sa mga credit score na yan guys. Yes, promise. Ang sa akin kasi is, ang importante sa akin yung pangalan ko po, yung naalagaan ko po yung pangalan ko, hindi po ako nasisira. Lalo na pag G-loan, bilis, napakagandang platform po ng mga loan products na yan. So dapat is naalagaan po natin ang ating pangalan, no? Yun lang naman. Hindi sa nagmamagaling po ako or nagmamalinis ha. Ito po talaga is payong kapatid ko po sa mga baguhan pa po na nagkakaroon ng mga ganitong legit na pautangan. Wag niyo po sanang mami-misinterpret yung aking yung intention ba. Intention. I'm in good intention guys, okay? Hindi po ako nagyayabang or nagmamalinis. So dito nga guys, maulit ko guys, meron akong monthly due kay G-loan na 2,977, and sa 4 months remaining ko po is meron pa po akong 11,908.01. So dahil na-increase niya ako kay Bilis, naisip ko nga siyang i-fully paid. Paulit-ulit po ako, di ba? Recap lang naman. Umutang po ako kay Bilis at finully pay ko po itong si G-loan. At yan, makikita nyo guys, papakita ko na lang po sa inyo. Dito po guys is ulitin ko po, wala pong halong pagyayabang guys. Ang intention ko po dito, ma-share po itong personal experience ko para naman po magkaroon kayo ng idea, yung mga wala pa pong idea kung totoo po ba itong mga pa-offer ni GCash, G-loan. So ayan, makikita nyo guys, fully paid na ako. Yan, yay, bayad ka na, get another G-loan. And then meron din akong cashback guys na 476.84 cashback. Yung cashback na yan guys is on the spot guys na pinadala. Hindi totoo guys na 14 days or 7 to 14 days mo siyang matatanggap. On the spot po. Pag after payment ko po, tanggap ko po kaagad yung cashback ni G-loan. And then, dito nga ay bumalik po ako sa dashboard ng G-loan, and ito na po yung style ngayon ni G-loan, no? Kailangan mo ulit mag guys. Pasensya na kayo guys, at medyo nakalimutan ko na rin, no? Sa sobra po kasi yung dami ng mga laman, overload po ang ating brain, kaya syempre nakakalimutan natin yung mga pangyayari. So dito guys is pagbalik ko sa G-loan dashboard, ito po, kailangan enter ko daw yung meron siyang offer guys. Ayan nga guys, totoo nga guys, yes, totoo. Makikita niyo naman sa baba guys, meron siyang offer na 20,000 pesos. Pwede akong umutang ulit ng 5,000 to 20,000. So diyan sa 20,000, 12 months talaga guys, wala kang ibang pagpipilian. Alam na nito ng mga, pero sige na nga, i-discuss natin. Sa 20,000 nga guys is wala kang ibang pagpipiliang terms. 12 months to pay lang po talaga siya, and meron po siyang 3.09% interest. Ano lang po yan guys ha, adds on rates lang ba yan? Basta. And then sa 20,000 guys is meron siyang processing fee na 600 pesos. Bale sa 10,000 po kasi guys is meron siyang 300 na mababawas. Sa 20,000 is times 2, 600 po. And then kung kinalculator ko nga yan guys, at ang monthly po niyan is 2,284. Ayan nga, kinalculator ko nga guys, lumalabas nga po na sa matatanggap kong 19,400 halimbawa kay G-loan is ito ang magiging total niya in 12 months, 27,416.04. Ayun nga guys, 2,284 times 12 equals 27,416.04. So syempre pinag-isipan kong mabuti yan, pero tingnan ko rin guys sa halimbawang sa pag 10,000 meron siyang 9 months na terms, pero mas mataas po yung interest niya, 3.59. So hindi ko na masyadong i-discuss tong mga niya guys, itong mga mga interest niya. Alam naman natin na si G-loan is napakababa po talaga ng interest niya. Compare po sa lahat, syempre si G-loan mas mababa pa rin po ang interest niya compare kay Bilis po. Yun po ang pagkakaalam ko, based from my personal experience po, mas mababa po talaga ang interest kay G-loan. Kumbaga sa lahat po nang nasubukan ko is si G-loan pa naman po yung pinakamababa sa lahat. Aside from Revy Credit, si Revy Credit sobrang baba rin po. Yes. Tingnan ko nga po kung ano yung terms niya. Sa pag kinuha mo nga, halimbawa nga po at may offer na 20,000, pag kinuha mo yun is 12 months to pay po talaga siya. Pag sa
Pag sa ano guys, pag sa 15,000 tiningnan ko rin po is 9 months po yung kanyang terms. 10,000 9 months din po. So ayan nga. Actually guys, ito po kasi is mabilisan lang, so hindi ko na po masyadong ipapakita sa inyo lahat ng detalye. Ang purpose ko lang po naman dito is may share sa inyo kung totoo ba yung offer ni Gilo na habang may ongoing ka pang monthly due kay Gilo, is totoo ba na pag finally pay mo yon, dahil yun ini-encourage ka niya na i-fully pay mo yung ongoing monthly mo to avail the new offer. So ayan nga guys, totoo nga, totoo. And makikita naman mo na rin naman na yun sa dashboard niya ang Gilon guys, na katulad sa akin is may ongoing akong 30k and pinapakita niya na dun na meron akong 20k na available. Pero makukuha ko lang yung 20k na yun pag finully pay ko yung 30k na yun. So totoo nga siya guys, after i-fully pay ko nga, mauulit ko, pasensya na kayo. Ayan nga, pagbalik ko sa dashboard ni Gilon, ayan nga ang offer niyang 20k. So kinuha ko na guys, kinuha ko na lahat, sinagad ko na guys, dahil ito naman kasi guys is kahit hindi ko pa siya kailangan, kasi alam niyo naman na limited time offer lang naman si Gilon. So wala namang masama kung i-grab ko na rin, pareho lang din naman yun. I-grab ko na lang din yung offer niya kasi baka biglang mawala, eh di manghihinayang din ako, di ba? Pero na-obserbahan ko guys na itong offer niya sa akin, unlike in the past guys, siguro guys sa pagdating sa interest is katulad nitong 20,000 guys is 3.09 ang binigay niyang interest sa akin. Sa 30k kasi guys is 1.59. Siguro depende po yun sa amount na uutangin mo sa kanya. Halimbawa nga 20k pataas is mas mababa na yung ano, mas malaki yung offer, mas malaki yung uutangin mo, mas maliit yung interest na ibibigay ni G-Loan. So ito 20k 3.09% interest. And then so ito guys, kasi sinilip ko rin yung mga ano, kung curious pa kayo sa mga ibang charges ni G-Loan, pwede niyo namang silipin yung kanyang mga loan details, loan terms, makikita niyo rin po yan sa dashboard ng G-Loan nyo. So ayan na guys, grinab ko na nga yung ano, at dito ayaw na rin niyang magpa-screenshot, no. Pagdating sa ano pagdating sa pag pagpi-fill up ng ano guys, pagdating sa ano, syempre green up ko yung 20k guys. Pagdating sa pagpi-fill up ng personal information, kung kailangan mong i-update yung personal information mo, i-update mo yun, and bawal na po siyang i-screenshot. So kinuhanan ko naman yan sa kabilang cellphone ko, pero wag na nating hanapin guys, no. Basta dito guys is ayan na nga, congrats, your Gilon is on the way. On the way na siya. Nahirapan din ako dito guys, siguro sa internet, nakailang ulit din akong subok dito guys, kasi tuwing ini-screenshot ko po yung pag ano ng personal information is nagluluko po siya, so bawal po siyang i-screenshot. Pwede naman po siyang i-screenshot pero nagluluko po siya. So nakatatlong balik po kay Gloan dashboard bago po ako nag-success na ano, na ma-withdraw po siya. Agad-agad naman po, basta pag may approve ano na, pag may available offer na po si Gloan is approve na po talaga yun. Kailangan nyo lang i-update yung personal information nyo and then proceed na po. So agad-agad naman po napapasok yan sa ating GCash wallet. So hanggang dito na lang po, masyado na pong haba tong video na to. Ayun lang naman po ang purpose ko dito, kung totoo ba yung mga ganung offer ni Joylo, na kung paulit-ulit po ako guys, pasensya na po kayo. And uulitin ko na naman po, yun nga ang video po na ito. Ang purpose ko po sa video na ito ay upang ma-share lang naman po sa inyo kung totoo ba ang text na nanggagaling kay GCash na kahit may ongoing monthly due ka pa kay Gloan is i-fully pay mo na raw para mag-grab mo yung panibagong offer niya. So on my part nga po, sa personal experience ko nga po is hindi ko po siya agad-agad green up po, no. Una 15k po yung offer sa akin. So sabi ko parang katangahan naman yun, na para sa akin lang po guys, parang katangahan naman yun na i-fully pay ko yung kulang-kulang 12,000 para lang i-grab yung 15,000, di ba guys? Parang umutang lang ulit ako ng panibagong 3,000, parang ganon. So pinabayaan ko muna, yun nga, na-increasean siya, ginawang 20k. So dahil na-increasean ako kay Bilis, kaya naisip kong i-fully pay si Gloan. Kasi kung hindi naman ako na-increasean kay Bilis guys, thank you kay Bilis. Yes, kung hindi ako na-increasean kay Bilis guys, wala talaga akong balak na i-fully pay itong si Gloan. Kasi pero malinaw naman na hindi sa nagdadalawang isip ako sa offer niya guys, kasi malinaw naman na sa dashboard ng Gloan na pinapakita niya doon na meron akong ongoing na 30k and may bago siyang offer na 20k, halimbawang i-fully pay ko yung 30k na yun. So kung hindi ako na-increasean kay Bilis, wala akong balak na i-fully pay ito. Pero dahil na-increasean ako kay Bilis, totoo man o hindi itong offer ni GCash na to, okay lang naman para sa akin. Yun ang nasa isip ko guys. And then gusto ko na rin makita kung totoo ba, kasi syempre yun na nga, kaya gusto ko tong i-share kasi ganun din ako napapatanong din ako kung totoo ba itong text ni GCash na to, na kung i-fully pay ko yung ongoing ko is totoo bang may mag-grab on the spot ako na offer. So yun nga, para mapatunayan ko kung totoo nga is kailangan ko siyang i-fully pay. Thankful nga ako kay Bilis dahil na-increasean ako. Kung i-fully pay ko to si
si G-Loan at hindi totoo yung kanyang offer, okay lang naman, at least fully pay na ako kay G-Loan. Kay bilis naman ako ngayon may utang. So okay lang naman. Pero as long na good payer ka naman kasi guys, as long na hindi mo sinira yung monthly due mo kay G-Loan or mapa-G-Gives pa yan, G-Credit pa yan. As long na hindi mo sinira yung record mo sa kanila, yung pangalan mo sa kanila, may offer at may offer yan guys, hindi mawawala yung offer. Yes. Kung para sa iba na para sa iba na ito may isisingit ko na lang guys ha, kahit kasi masyado na pong mahaba itong video na to. Para sa ibang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon is 500, 1K pa rin yung offer sa kanila ni G-Loan. Siguro guys, based from my personal experience kasi guys, nag-start po ko sa 1K and then ganito rin yung sa 1K ko dati, no. Nag-text si GCash na i-fully pay ko na raw yung 1K na yun para mag-grab ko yung bago niyang offer. So nung finally pay ko po yung 1K na yun, sa 1K po ako nag-start, may offer po siyang 2K sa akin. So grab ko rin agad-agad yun guys. Hindi ako nag-antay guys kasi bago lang ako sa mga ganitong bagay dati, wala rin akong kaalam-alam. Hindi ako nag-antay guys, grab ko yun. And then hindi ko pa natatapos yung 2K actually guys 6 months to pay nga yata eh. Oo, yung 1K na yun guys is parang yung 1K na yun guys is parang 6 months to pay. Ganun din sa 2K guys. Wala kang ibang pagpipilian, 6 months to pay yata. If I'm not mistaken guys ha, ayoko nang magkalkal sa mga old photos ko na guys. Pero yun ang tanda ko guys. And then nakadalawang avail po ako ng 2K kay G-Loan guys. And then sa i-recap natin guys ha, para may idea po kayo. Ito po sinishare ko po para magkaroon po ng idea yung mga hanggang ngayon is hindi raw kahit ilang taon na daw sila kay GCash, G-Loan, active naman sila kay GCash pero ilang taon na, 500, 1,000 pa rin daw yung offer sa kanila, hindi raw nagbabago. Kaya ko naman po i-share itong personal experience ko po. Nag-start po ko sa 1K and then pangalawa 2K. Pangatlo, 2K. Ito mabilisan na lang din guys ha, para hindi na tayo masyadong humaba. And then pangatlong offer po sa akin is ganun din po, sabi ni GCash, i-fully pay ko na daw yung 2K para daw makautang ulit ako. Pero hindi niya sinabing 25K yung available. Hindi niya sinabi guys. Nagulat na lang ako nung finally pay ko yung pangatlong 2K kay G-Loan is meron siyang on the spot na offer na 25K. So dahil takot-takot pa ako dati guys na mangutang ng malaki, 10K lang po yung kinuha ko. 10K muna and then siguro after 1 week 10K ulit. Yes. And then, so, ibig sabihin guys, sa 25K na offer niya nun sa akin is may natira akong 5K. Kumbaga doon is meron lang akong dalawang beses na chance para utangin yung 25K na yun. Pero ang kinuha ko lang guys is 10K. So, syempre nawala yung 5K kasi 2 chance lang yung pwedeng mag-avail ako eh. So nawala po yung 5K. Pero hindi po nagtagal, hindi ko pa natatapos yung dalawang 10K na yun guys. Nag-offer na siya ulit ng 30K. Kaya naman nasasabi kong na-reach ko yung 50K kay G-Loan. Naka 50K na po ako kay G-Loan. Yun na po yung pang 50K ko kay G-Loan. Itong 30K na kababayad ko lang po noong October 1. So itong panibagong offer niya na 20K na ngayon ko lang din grab guys is pang pang 70K na kay G-Loan. So kailan ako nag-start kay G-Loan? Baka nagtatanong po kayo. 2024 lang guys. Nasa siguro June 2024 lang guys. And tuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon, 2025. So, siguro hanggang dito na lang guys kasi sobrang haba na nitong video na to. So, thanks for watching guys. Kung may nakalimutan po akong banggitin dahil masyado na po tayong mahaba, i-comment nyo na lang po at sasagutin ko na lang po kung may mga katanungan po kayo. Thanks for watching guys. See you on my next videos.